Huwag mo kasi sulat lahat, sabi niya. Inaya na rin niya ang posisyon nito. Ilista mo lang yung mga bagay na sa tingin mo yung mahalaga. Mahirapan ka talaga kung isusulat mo lahat ng sinasabi niya, Mateo. Ang hirap palang magluto. Di mo kasi hilig ito kaya nahihirapan ka. Ako nga kapag napanood ko ng cooking videos, mabilis ko lang nakukuha eh. Alam mo bang minsan ay nakapikit pa ako pero nagagawa ko pa rin ng tama ang lahat kapag nagluluto ako? Ganun ako kagaling, Mateo. Proud niyang sabi na may kasamang pagmamayabang. Ngayon ko lang nalaman na mayabang ka pala. Naka-smid nitong sabi, matulog ka na nga. Storbo ka lang sa ginagawa ko eh. Okay, sabi mo eh. Maya-maya gisingin mo ako para makapagluto ko ng hapunan ha. Okay. Humiga siya ng patihaya habang nakatalikod sa gawin nito para makapag-focus ito sa nais nitong gawin dahil mukhang gusto talaga nitong matuto. You can do it, sandalian. Ang isang sandalian ay walang hindi kayang gawin. Kayang-kaya mo to. Fight lang. Narinig niyang bulalas nito na tila pinapalakas ng sarili. I need to use headphone para hindi ako madistract. Focus lang sa goal, Mateo. Focus lang. Imbis na maidlip siya ay hindi na niya magawa dahil ang lakas ng boss nito. Hindi niya nga naririnig yung sound ng laptop nito pero yung boses naman nito ay talagang nangingibabaw. Kahit dilat ang mga mata niya ay hindi siya lumilingon sa gawin nito dahil ayaw niya itong mastorbo. Nang maramdaman niya na gumalaw ito ay ipinikit niya ang mga mata niya para magkunwaring tulog. Hindi nagtagal ay naramdaman niya na nilalagyan siya ng kumot ni Mateo. Sleep well. Narinig niya sabi nito. Inayos din ito ang una na nakalagay sa ulo niya. Minsan pala may taglay din itong kabaitan. Sana nga ganito na lang sila lagi dahil talagang nakakapagod makipag-away dito araw-araw. Pakiramdam niya may kapangyarihan ang kumot nito na inilapat sa katawan niya dahil bigla na lang siyang nakaramdam ng antok. Ang sunod na nangyari ay hindi na niya namalayan dahil ang talukap ng mga mata niya ay talagang tuluyan ng nagsara. 6:00 na ng hapon nang magising siya. Ang lalaking nanonood ng cooking videos ay hindi na rin niya namulatan pa. Saan kayo nagpunta ang lalaki yun? Ang laptop at notebook na ginamit nito kanina ay nakapatong na sa bedside table. Magluluto pa nga pala ako. Nagmamadali siya lumabas ng kwarto nito at agad na dumiretso sa kusina. Nagtataka siya nang maabutan niya na nagkukumpulan ang tatlong magkakaibigan na sina Mateo, Kevin at Genesis. Ano nangyari? Tanong niya dahilan para lingunin siya ng tatlo na tila nakakita ng multo at maya-maya pa ay sabay-sabay na umiling ang mga ito. Ano yan? Nakita niya kasi na may itinatago si Mateo sa likuran nito. Wala naman. Hindi ako naniniwala. Ano nga yan? Mabilis itong umiling-iling. Wala nga to. Dumudugo lang naman ang kamay niya dahil pinipilit niya ang sarili niya na magluto kahit hindi naman siya marunong. Pagsasiwalat ni Kevin. Sabi ko nga gisingin ka na lang, total madilim na rin naman. Pero ayaw niya mastorbo ang tulog mo kaya yun. Ipinagpatuloy niya pa rin ang kagustuhan niya magluto kahit wala naman talaga siyang alam. Dagdag naman ni Genesis. Patingin nga ako ng kamay mo. Wala nga to, Aliyah. Nang makita niyang namumutla ito ay mabilis niya itong nilapitan. Gusto mo bang magalit pa ako? Ayaw. Hindi na niya ito kailangan pampersahin dahil ipinakita na nito sa kanya ang kamay nitong umaagos ang masaganang dugo. Dumulas yung kutsilyo kaya nahiwa ko ang sarili ko. Parang batang sumbong nito. Ayaw tumigil ng dugo. Paano titigil? Hindi niyo naman nilalagyan ng tela para pahintuin ang pagdurugo. Pasaway talaga kayo. Sorry. Nakayo ko nitong sabi. Ayoko kasi mastorbo ang tulog mo kaya hindi na kita ginising pa. At saka nanood naman ako ng video kaya alam ko na kung paano ang gagawin ko. Minsan kasi hindi mo talaga masasabi ang aksidente. Sana ginising mo na lang ako, Mateo. Nainis niyang sabi rito dahil hindi lang isang daliri nito ang may tama kung hindi tatlo. May first aid kit ba dito sa bahay niyo? Meron naman. Nasaan? Doon sa kabinet. Nalangon niya mga kaibigan nito na tila walang mga pakaalam. Pwede bang makasuyo sa inyong dalawa na kunin niyo yung first aid kit? Napairap pa siya nang makita na nagtuturoan ng mga ito kung sinong kukuha. Daliin niyo na! Kung hindi pa siya sumigaw, ay hindi tatakbo ang mga ito. Sa susunod, mag-iingat ka na, okay? I will. Napabugas siya ng hangin. Hugasan na muna natin para hindi ka ma-infection. Hinugasan ko na to. Heto na first aid kit niya. Halos wala naman laman yan kung hindi alcohol at bulak lang. Anong klase yan? Si Kevin ang nagsalita. Oo nga pala, hindi pa pala ako nakakabili ng bago.
Kumuha na nga lang kayo ng malinis na tela sa kwarto niya. Okay. Tumakbo naman kaagad si Genesis para sundin ang utos niya. Pagbalik nito ay may dala na itong scarf. Huwag yan, dude. Angal ni Mateo. Iba na lang ang kunin mo. Huwag ka na mag-inarte dahil mas importante ang kalusugan mo kaysa dito sa panyo mo. Tatawagan ko na lang si kuya para bilhan ka ng gamot. Ang importante ay matigil itong pagdurugo nito mga daliri mo. Aniya habang tinatalian ang kamay nito. Hindi naman ito delikado, kaya ayos lang kahit hindi mo na siya tawagan pa. Maya-may ayos na ito, Aliyah. Sabi nito. Pagkatapos niyang talian ang kamay nito ay pumunta ito sa sink kaya sinundan niya ito. Dinampot nito ang kutsilyo at sa pamamagitan ng isang kamay nito ay pilit nitong hinihiwa ang labanos na nasa harapan nito kaya kinurot niya ang likod nito. Aray! Sandali! Magluluto ako ng sinigang, Aliyah. Ako na. Hindi pwede. Paano ako matututo niyan? Manood ka na lang muna sa akin ngayon para sa susunod, alam mo na ang gagawin mo. Sa tinagal-tagal ko sa larangan ng pagluluto ay ni minsan, hindi pa nahiwa ito mga kamay ko. Alam mo, duda ako sa kagustuhan mong matuto. Di kaya maubos muna yung mga daliri mo bago ka matuto? Hindi naman siguro. Sabi nga nila, failure is part of success. Sa susunod, magpatulong ka na lang muna. Saka ka na magsarili kapag kaya mo na talaga. Habang hinihiwa niya ang mga gulay ay nakatingin lang ito sa mga kamay niya. Huwag mong masyadong bilisan ang paghihiwa dahil baka masugatan ka. Nag-aalala nitong sabi. Kaya ko maghiwa ng kung ano-ano kahit nakapikit ako, Mateo. Sanay na ako sa ganito dahil buong buhay ko ay iba't ibang kutsilyo na ang hawak ko. Mag-ingat ka pa rin dahil kahit gaano ka pa kasanay sa isang bagay ay pwede ka pa rin mapahamak. Yung iba nga kahit magaling na ay naaaksidente pa rin sa mga larangan kung saan sila sanay eh. Hindi mo masasabi kung kailan mangyayari ang aksidente, kaya huwag mong paliwalain ang sinasabi ko. Kanina nga ingat na ingat ako sa paghihiwa pero nahiwa pa rin ako. Opo. Magalang niyang tugon habang nakangiti. Masusunod po, mahal na hari. Anyway, umupo ka na muna doon. Turo niya sa bakanteng upuan. Tatawagin kita kapag malambot na ang baboy para ikaw mismo ang maglagay ng mga gulay. Umiling ito, tanda ng pagtutol nito. Dito lang ako sa tabi mo. Aalis lang ako kapag tapos mo nang maluto ang sinigang ko. Bahala ka. Hinayaan na lang niya na tumayo ito malapit sa stove na animoy tatakasan nito ng casserole. Minsan talaga nakakatawa ang lalaking ito. Simula kasi pagkabata ay kasama na ito ng kapatid niya. Sa tuwing nagluluto ang kapatid niya ay nakatingin din ito. Di ba dapat may alam ito kahit papaano? Marahil ay nangalay na ito kaya umupo ito sa harap niya. Dumudugo pa ba yung sugat mo? Hindi na. Ang higpit ba naman ang pagkakatali mo eh. Salamat pala dito dahil dito ko napatunayan na may malasakit ka pala sa akin kahit papaano. Ikaw lang naman itong walang-walang pakaalam at malasakit sa akin eh. Hindi totoo yan no? Lagi nga akong hindi naman ako ganoon. Anong tingin mo sa akin, adik para hayaan ka kahit alam ko maaari mo ikapahamak yun? Baka nga dalhin ka agad kita sa ospital kapag sa'yo nangyari ang bagay na to eh. Weh, di nga. Eh di huwag ka maniwala. Nakasimangot nitong sabi sabay tingin sa ibang direksyon kaya natawa siya. Di naman kita pinipilit na maniwala eh. He's cute? Well, he's pouting right now. Mas lalo pa siyang natawa nang makita niyang umirap ito sa kawalan. Kakain na tayo kaya itigil niyo na muna yung ginagawa niyo. Pukaw ni Mateo sa mga kaibigan nito na seryosong naglalaro ng chess. Kung sino raw kasi ang matatalo ay siyang maghuhugas ng pagkakainan nila ngayong gabi. Bubuhusan ko kayo ng tubig dyan kapag hindi pa kayo tumayo. Huwag ka nga magulo dyan, sandalian. Inis na sabi ni Genesis nang hindi nililingon sa Mateo. Last game na to kaya seryoso kami, dude. Sandaling-sandali na lang ito. Tugon naman ni Kevin. Ako na lang maghuhugas ng mga plato mamaya. Presenta niya dahil mukhang magtatagal pa ang dalawa sa ginagawa nito. Hayaan mo na lang muna mga kaibigan mo. Isa pa, halata naman na hindi sanay ang mga ito sa gawain bahay kaya kaysa maubos sa mga gamit ni Mateo ay aakuin na lang niya ang gawain na iniaatang ni Mateo sa dalawa. Anong ikaw? Hindi pwede yun. Tayo na nga nagluto tapos tayo pa maghuhugas? Angal ni Mateo. Mabuti sana kung may ginawa man lang ang dalawang yan. Kaso wala naman eh. Hayaan mo na lang muna sila. Kung kailan naman kasi kakain na saka pa naisipan ng dalawang iyan na maglaro. Kumakamot itong sabi habang nakatingin sa mga kaibigan nito. Hintayin na lang natin sila dahil kawawa naman kung pahihintuin mo sila. Mungkahin niya. Gutom ka na ba? Tanong ni Mateo sa kanya. Hindi pa naman. Tugon niya rito.
Napansin niya na tila may gusto itong sabihin sa kanya. May sasabihin ka ba? Wala naman. Pagkatapos natin kumain ay ihahatid na kita sa inyo dahil may lakad pa kami. Sabi kasi ni Aaron ay nag-iimpake na daw siya ngayon kaya ihatid na lang kita pa uwi dahil hindi ka na niya masusundo pa. May lakad kayo ni Kuya? Gabi na, aalis pa rin kayo? Bukas pa naman na madaling araw kami aalis. Magkakamping kami bukas dun sa lupang nabili ni Kevin sa Antipolo. At balak namin magtagal doon ng 2 linggo. Kumbaga, break namin ito sa pagtatrabaho. Ayaw nga sanang pumayag ng kapatid mo. Mabuti na lang at napilit ko. Halos ibinuburo na kasi ng lalaking iyon ang sarili sa restaurant niya. Akala mo naman may pamilya na. Mahabang wika nito habang kumikislap ang mga mata nito na tila nakaplano na sa isip ang mga gusto nitong gawin sa sandaling makarating ito sa lugar ng kaibigan nito. Talaga? Pwede ba ako sumama? Paano yung restaurant mo? Hindi naman yun mawawala kahit magtagal pa ako ng ilang taon sa pagbabakasyon, no? Sige na, sama na ako. Kung ako lang masusunod ay isasama talaga kita. Kaya lang ayaw ng kapatid mo dahil puro daw lalaki mga kasama mo. Sabi nito, dahilan para mapanguso siya. Kaya nga siya sasama kasi kasama naman ang kapatid niya eh. Gusto ko kitang isama. Kaya lang yung kapatid mo, ayaw talaga kahit anong gawin ko eh. Uwi na ako para makapag-impake na rin ako, Mateo. Huwag mo na akong ihatid para makahabol ako dahil baka mamaya pagdating dito ni Kuya ay yayain na kaagad kayong umalis. Puro sigido niyang sabi. Hindi siya papayag na hindi makasama kahit paayaw ng kapatid niya. Besides, she can protect herself at all cost. Hindi rin naman siya alagain kaya wala itong dahilan para hindi siya isama. Kumain ka na muna bago kita ihatid. Umiling siya ng sunod-sunod. Hindi na. Sa bahay na lang ako kakain dahil baka iwanan niyo na ako. Susunod na lang tayo sa kanila kung sakaling iwanan nila tayo. Ako na lang din ang bahala magpaliwanag sa kapatid mo. Talaga? Yes. Thank you. Halos magtatalon siya sa tuwa dahil sa sinabi nito. Maya-maya pa yung nilapitan niya ang mga kaibigan nito. Kumain na muna tayo, Kevin. Genesis, dalhin niyo na lang yan doon sa lugar na pupuntahan natin. Come on. Tumayo na kayong dalawa dyan. Natin? Sabay na tanong ng dalawa. Oo, natin. Kasama ako eh. I thought it was just a boys' night out. Tanong ni Kevin na kay Mateo nakatingin. Gusto niya sumama sa atin kaya isama na natin. Baliwalang sabi ni Mateo na kagaya niya lumapit na rin sa dalawa. Sandali yan, alam ba ng kapatid niya ito? Kala ko ba ayaw ni Aaron na isama kapatid niya dahil nga puro mga lalaki lang tayo? Pala desisyon ka. Pwede naman kayo magsama ng babae kung gusto niyo. Tsaka ano ba yung kinakatakot ng kaibigan natin? Kung makapagsalita naman siya para naman tayo masamang tao. Nakaismid nitong sabi sa dalawa. Hindi pa ba kayo tapos dyan? Mag-aayos pa kayo ng mga gamit niyo, hindi ba? Tumawag na ako sa bahay ko at nakisuyo na ako sa dalawang kasambahay na ipag-impake ako. Kaya huwag mo akong intindihin. Wika ni Genesis. Tapos na rin ako, dude. Tugon naman ni Kevin. Pagkatapos natin mag-usap-usap kanina, ay tinawagan ko agad ang personal assistant ko na ayusin ang mga gamit ko. Dahil nga sinabi ko na alis ako mamaya. Sa katunayan nga niyan eh, kanina pa siya tapos at tinihintay na lang niya na kunin ko ang mga gamit ko eh. Kung ganun, mauna na kami kumaan sa inyo dahil kaming dalawa ay mag-aayos pa ng mga gamit namin. Sabi ni Mateo at pagkatapos ay hinawakan na nito ang kamay niya at hinila na siya nito papunta sa pagkainan. Huwag na natin hintayin ang dalawang yan dahil kung hihintayin natin ay tayo magiging kawawa sa huli. Dagdag pa nito. Huwag niyo kaming uubusan na. Sigaw ni Kevin pero ni isa man sa kanila hindi ito sinagot. Marami ang niluto niya kaya malabong maubusan ng dalawa. Pagkatapos na lang kumain ni Mateo ay dinala na niya ang mga pinagkainan nila sa sink pero hindi na siya nag-abalang hugasan ng mga ito. Dahil yun ang sinabi ni Mateo. Ang mga kaibigan na raw nito maghuhugas pagkatapos ng mga ito na kumain para isahan na lang. Kayo na muna bahala sa bahay ko. Ihatid ko lang muna sa Aliyah. Pukaw ni Mateo sa dalawa na hanggang ngayon ay seryoso pa rin sa paglalaro na akala mo'y buhay na mga ito ang pusta. Hoy, nakikinig ba kayo? Oo. Sabay na tugon ng dalawa. Alis na muna kami. Paalam niya. Ingat kayo. Sabay naman itong sumagot. Tara na. Yaya ni Mateo at iginiya na siya nito palabas ng pinto. Himala yata. Simula kasi kahapon ay maayos sila kung mag-usap nito. Ano kayang himala nangyari sa lalaking ito? Bakit? May nakalimutan ka ba?
Banayad nitong tanong na agad niyang tinugon ng isang iling. Napansin siguro nito na hindi niya inaalis ang tingin niya sa mukha nito. Mateo, parang ang bait mo yata sa akin simula kahapon. May nakain ka bang kakaiba? Hindi niya na napigilan na hindi ito tanungin. Kung may nakain ka nga, sana'y ituloy-tuloy mo yun para tuloy-tuloy din ang pagsasama natin ng matiwasay. Di ba mas maganda yung ganito? Yung walang away at walang gulo? Alam mo ba na matagal kong hiniling itong nangyayari sa atin ngayon? Ang alin? Curious nitong tanong. Yung ganito ba? Yun bang seryoso tayo nag-uusap na walang halong galit at asaran? Nagkibit balikat ito. Mabilis ka kasing mapikon kaya masarap kang asarin. Napakagaling mo kasing manira ng araw. Tapos kahit galit na ako, hindi ka pa rin tumitigil. Kung ano pa yung mga ayaw ko, yun pa talaga ang ginagawa mo. Kaya sinong hindi maiinis? Ubod ka lang talaga ng arte. Pinagbuksan siya nito ng pinto pagdating nila sa sasakyan nito. Samantalang hindi pa siya nito pinagbuksan kahit na kailan. Ay, pinagbuksan na pala siya nito kaya lang masama naman ang loob nito dahil hindi naman daw siya prinsesa. Mateo, paano yung sasakyan ko? Noong pumunta kasi siya dito ay dala niya ang sasakyan niya. Tapos itong si Mateo ay ihahatid siya gamit ang sasakyan nito. Imbes na mag-convoy lang sila. Ibigay mo sa akin ang susi mo at si Kevin na lang ang bahalang magatid niya sa bahay ninyo maya-maya. Sige. Pagpayag niya at tuluyan nang sumakay sa passenger seat ng sasakyan nito. Pagkapasok niya ay agad naman itong lumingid para pumasto sa driver's seat. Saka pinaandar ang makina ng sasakyan. Put your seatbelt, Aliyah. Hindi na. Sa tansyon niya kasi ay kalahating oras lang ang biyahe nila papunta sa bahay niya. Malapit lang naman magiging biyahe natin eh. Maglagay ka pa rin ng seatbelt kahit na malapit lang ang pupuntahan natin para makasiguro tayo na safe tayo makakarating sa bahay niyo. Sabi nito kaya naman mabilis siya naglagay ng seatbelt dahil baka magbago ang isip nito na isama siya. Alam mo ba na kaya tayo nag-aaway? Madalas dahil sa katigasan ng ulo mo? Kahit wala naman akong ginagawa, inaaway mo ko eh. Paano hindi? Sutil ka kasi minsan, kaya kapag naiinis ako ay iniinis na lang din kita para pareho na lang tayo ng maramdaman. O diba? Nakakainis ang ganoon? Medyo lang? Nakakainit kaya ng ulo yung ganoon? Galit ka na niyan. Nagpapaliwanag lang ako. Katwiran ito pero hindi na siya umimik pa. Salamat, Mateo. Anya na makarating na sila sa bahay niya. Huwag niyo akong iiwanan ha. Nang akmang bababa pa ito, para lang pagbuksan siya ng pinto ay pinigilan niya ito. Huwag ka nang bumaba dahil kaya ko naman. Okay. Mateo, huwag kayong aalis hanggat wala ako ha. Hintayin niyo ako, okay? Saglit lang naman ako mag-iimpake eh. Tumango naman ito pero natatawa. Seryoso ako, sasama talaga ako. Kung makapagsalita ka naman parang iiwanan kita. Kahit iwanan ka na nilang lahat, asahan mong nandito lang ako para hintayin ka. Kahit gaano ka pa katagal kumilos. Anito. At saka hindi ako aalis nang hindi ka kasama dahil alam ko na gusto mo rin maranasan ng ganoon. Salamat, Mateo. Kinilig ako ng konti dahil sa sinabi mo. Kinilig ka? Joke lang? Akala ko kinilig ka eh. Sige na, pumasok ka na sa loob para makauwi na ako. Dahil mag-iimpake pa ako. Okay. Wika niya bago siya tuluyang bumaba ay napatitig siya rito. Oh, bakit na naman? Gusto mo bang ikis ako? Natatawa nitong tanong kaya naman sinakyan niya ito. Mamaya na lang kita ikikis, Mateo. Siya naman ang natawa nang makita niyang umawang ang mga labi nito. Ingat ka sa biyahe pa uwi. Pwede ko na bang i-advance? Ha? Ang alin? Yung kiss ba? Kahit sa pisngi lang. Mamaya na nga lang. Sa pisngi lang eh. Nakasimangot itong sabi pero tuluyan na siyang bumaba. Ingat ka. Anya nang makababa siya. Ibinaba nito ang bintana ng sakyan nito at nakasimangot itong tumingin sa kanya. Mag-iingat ka. Ulit niya sabi pero hindi ito tumugon sa halip ay mas lalo itong sumimangot. Sige na, umuwi ka na. Oo. Walang kalatoy-latoy nitong tugon na akala mo'y kasintahan niya na nagtampo dahil hindi niya napagbigyan sa hiling. Isinara na nito ang bintana at akma na sanang aalis nang katukin niya ang bintana nito. A kiss on the cheek isn't bad at all. Pagbibigyan na lang siguro niya ito bilang pasasalamat. Ano na naman ba? Iritable nitong tanong habang salubong ang mga kilay. Doon ko tumingin sa harapan. Sabi niya. Bakit? Basta. Sinunod naman ito ang gusto niya.
Tumingin ito sa direksyon ng manibela pero nung malapit nang dumampi ang labi niya sa pisngi nito ay bigla itong humarap kaya nagtagpo ang mga labi nila. Nang akmang lalayo na siya ay hinawakan nitong ulo niya kaya nagtagal ang halikan nila ng ilang segundo. Alis na ako, bye. Paalam nito nang maghiwalay ang mga labi nila. Mabilis din itong isinara ang bintana ng sakyan at agad na pinasibat. This place is nice. Komento ni Mateo nang makarating sila sa Antipolo. Binili raw ito ni Kevin dahil kapag nag-asawa na raw ito ay dito na ito titira. Naglalaki yan ng mga kahoy kaya presko sa pakiramdam. Ito ang mga lugar na gusto niya talaga. Yun bang walang kapitbahay at pagising mo sa umaga ay huni ng ibon at ihip ng hangin ang sasalubong sa iyo. Hindi busina ng mga sasakyan. Mabuti na lang talaga at isinama siya ni Mateo kahit pang-ayaw ng kapatid niya. Siya lang kasi ang babae kaya naiintindihan niya ang kapatid niya pero sa huli ay pinayagan din siya nito sa tulong ni Mateo. Kaya malaki ang pasasalamat niya rito ngayon. Sinabi kasi nito sa kapatid niya na ito ang bahala sa kanya, na kapag may mangyari sa kanya ay ito ang mananagot sa kapatid niya. This place is like paradise. Komento niya naman. Gusto kong tumira sa mga ganitong klaseng lugar. Kapag nagkaroon ako ng pamilya, ay ititira ko sila sa ganitong lugar na tahimik at sariwa ang lahat. I agree. Wala sa sarili na napatingala siya kay Mateo. Iginagala nito ang paningin nito habang daladala nito ang bagahe nila samantala ang mga kasama nila ay kanina pa pumasok sa loob. Noon ko pa plano na bumili ng lupa at bahay na kagaya nito. Kapag sa ganitong lugar ka nakatira ay sigurado may peace of mind kayo mag-asawa. Kapag nag-asawa ko, hindi ako kukuha ng kasambahay para yung mga magiging anak ko ay hindi lumaking spoiled. Kumuha ka kahit dalawa o di kayo isa. Paano kung may emergency ka tapos kailangan mo umalis? Alam nga naman na isama mo lagi mga anak mo. Nasa sayo naman iyon kung paano mo sila palalakihin, Mateo. Basta ako, kapag nagkaroon ako ng mga anak ay tuturuan ko sila na huwag iasa sa ibang tao mga bagay na kung tutuusin ay kaya naman nilang gawin. Kapag hindi sila sumunod sa akin ay papaluin ko sila, pati na magiging asawa ko kapag kinampihan niya mga bata. Bigla itong napabaling sa kanya. Pati magiging asawa mo papaluin mo? Tumangutango siya. Di lang palo dahil ibibitin ko din siya kapag nagkamali siya, lalong-lalo na kapag nambabae siya. Nakakatakot ka namang maging asawa. You mean, aandarin mo ang magiging asawa mo? Hindi naman sa ganoon. Bibigyan ko naman siya ng pantay na karapatan dahil asawa ko siya at ama siya ng mga anak ko. Teka nga, bakit ba puro usapang pamilya pinag-uusapan natin? Pumasok na nga tayo sa loob. Bakit, masama ba? Balang araw ay darating din naman tayo roon kaya walang masama kung pag-usapan natin ang mga ganoon ngayon. Seryoso nitong sabi habang sa malayo na ulit nakatingin. Kinalabit niya ito. Masyado ka seryoso. Akin na yung mga gamit ko at ipapasok ko na sa loob dahil alam kong pagod ka na sa pagmamaneho. Imbis na iabot nito sa kanya ang mga gamit niya ay mas lalo pa nitong inilayo at iniiwas sa kanya. Ako na magbibitbit para hindi ka mahirapan. Giit nito. Nakakatakot ka. Anas niya. Bakit? Hindi kasi ako sanay na mabait ka sa akin eh. Ang laki kasi ng pinagbago mo kaya nakakatakot talaga. Simula ngayon ay masanay ka na dahil magiging mabait na ako sa'yo. Wika nito sabay ngiti ng pilyo. Dagdag pogi points daw kasi kapag mabait ang isang lalaki. Kaya heto ko ngayon, sinusubukan na maging mabait para magmukha akong gwapo sa paningin ng mga taong nakapaligid sa akin. Gwapo ka naman na kaya hindi mo na kailangan magpapogi pa. Bulalas niya. Nang tumawa ito ay bigla niyang binawi ang sinabi niya. I mean, tama yung naisip mo. Basta para sa akin kahit na hindi gwapo isang lalaki, basta mabait siya at mabuting tao ay masasabi kong siya na ang pinakamagandang lalaki sa paningin ko. Hindi ko na pala kailangan mag-effort para magustuhan mo ko. Ha? Ano yun? Masyado kasing mahina ang boses nito kaya hindi niya gaanong narinig ang sinabi nito. Sabi ko, hindi ko na pala kailangan mag-effort dun sa babaeng nagugustuhan ko. May bago ka na naman ba? Si Imba ba? Wala na kayo? Wala na. Tipid nitong tugon. Hoy kayong dalawa, anong balak nyo? Tatayo na lang ba kayo dyan? Kapwa sila napalingon ni Mateo na magsalita si Kevin. Isang oras na kayo nag-uusap dito ah. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa mga mukha ninyo? Sorry. Paghingi niya ng paumanhin sabay hatak kay Mateo. Let's go. Bilisan nyo ah. Baka magtagal na naman kayo sa loob niyan. Pahabol pa nitong sigaw sa kanila. Dude,
Dalian mo para ma-set up na natin itong tent. Mag-set up ka mag-isa. Ganting sigaw na lalaking katabi niya sa kaibigan nito. May dala akong tent sa sakyan ko at yun ang isa-set up ko mamaya para may privacy ako dahil ayaw ko kayo makasama. Mabuti ka pa may tent na dala. Samantalang ako wala. Saan niya? Sure na lang tayo. Total malaki naman yun eh. Huwag na. Mami, halikan mo na naman ako eh. Di ko na ulit gagawin yun. Kaya ko lang naman ginagawa yun kasi parang gumaganda ka sa paningin ko. Natukso lang ako kaya nagawa ko iyon. Minsan kasi marupok din ako eh. Di ba ako maganda? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Huminto ito sa paglalakad at pagkatapos ay pinasadahan nito ang kabuuan niya. Maganda ka naman kaya lang... Pinutol niya ito. Kaya lang ano? Wala pa nga ako sinasabi pero galit na galit ka na agad. Ano nga? Maganda ka sa paningin ko kahit papaano. Ewan ko lang sa iba kung maganda rin ang tingin nila sa'yo. Sa akin kasi basta may mukha ipasado na. Nakatawa nitong sabi at pinasadahan na naman siya nito ng tingin sabay iling. Hoy, kayong dalawa. Wala pa nga kayong relasyon pero kung magtitigan kayo, daig niyo pa mag-asawa. Dude, bilisan niyo naman para marami pa tayong magawa. Sigaw ni Kevin mula sa kung saan kaya napaismid sa Mateo. Kaya lalaking tao sigaw na sigaw. Dalian na kasi natin. Pasok mo na yung mga gamit natin para makapag-ikot pa tayo dito sa lugar na pag-aari niya. Aniya. Okay. Tugon ito at nag-umpisa na ngang maglakad. Patungo sa kinaroroonan ng bahay ni Kevin. Bago pa man sila pumasok sa loob ay napahinto siya sa paglalakad dahil may nakita siyang duyan sa gilid ng bahay ni Kevin. Yung klase ng duyan na kapag sumakay ka hindi mo nagugustuhin bumaba dahil parang ang sarap humiga roon at matulog. Mateo, pwede ba ako sumakay doon? Tanong niya kay Mateo sabay turo sa direksyon ng duyan. Hindi ba magagalit ang kaibigan mo kapag sumakay ako doon? Duyan lang yan kaya bakit siya magagalit? Sige na, sumakay ka na kung gusto mo. Ipapasok ko lang ito mga gamit natin sa loob tapos babalikan na lang kita dyan mamaya. Tumangutango siya. Thank you. Tawagin mo lang ako ha. I will. Nang pumasok si Mateo sa loob ay tumakbo naman siya papunta sa direksyon ng duyan at agad na sumakay roon. Kalaunan ay humiga siya habang nakatingala sa malawak na kalangitan. Ang gaan ng pakiramdam niya sa lugar na ito. Pakiramdam niya kasi nasa paraiso siya. Ito ang mga lugar na gustong-gusto niyang puntahan na kung saan ay gusto niyang magtagal. Siguro kung wala siyang ginagawa sa buhay, ay magpapaiwan siya dito at aalis lang siya kapag nagsawa na siya na malabo namang mangyari. Aliyah, dito ka lang muna ha. Pupunta lang ako sa kinaroroonan ni Kevin dahil baka hirap na ang lalaki yun sa buhay niya. Yung kapatid mo kasi ay tulog pala sa isang kwarto kasama sina Isaac at Genesis. May iwan na muna kita ha. Sasama na lang ako para matulungan ko kayong dalawa. Kaya na namin yun. Pwede ka matulog doon sa loob ko, inaantok ka. Mamaya na lang. Anya, tuluyan ang bumaba sa duyan. Let's go. Okay. Magkasabay nilang dinahak ang daan papunta sa kaibigan nito na malayo pa lang ay tanaw na nila nakahiga ito sa picnic mat habang kumakain ng prutas na nasa tabi nito. That asshole. Kumakasigaw kanina akala mo may ginagawa pero kumakain lang naman pala. Hindi talaga mabubuhay ang lalaking ito nang walang kasama. Wow, ang ganda. Bulalas niya. Akala niya maganda na sa bungad pero mas maganda pa pala dito sa bandang dulo. Pakiramdam niya nasa itaas siya ng bundok dahil kita niya ang view sa ibaba. Swerte naman ni Kevin dahil dito siya nakatira. Maghahanap din ako ng ganito kagandang lugar tapos bibilhin ko agad iyon. Ang ganda, di ba? Maganda talaga. Pagsang-ayon nito pero sa kanya naman ito nakatingin. Salamat sa papuri. Nakangiti niyang sabi dahilan para tumikim ito. Yung lugar ang tinutukoy ko, hindi ikaw. Pambubos ka nito sabay iwas ng tingin. Halika na, bumaba na tayo. Pababa ka sa lupa sa parting iyon kaya naman humawak siya sa braso nito para hindi siya madulas. Kevin, akala ko ba hirap na hirap ka dito? Ba't ang sarap ng buhay mo? Tanong ni Mateo sa kaibigan nito na abala sa pagtatype sa cellphone nito habang kumakain ng prutas. Bumangon ka na para maayos na natin itong tent na gagamitin yung 4. Naming 4? 6 tayo ah. May dala akong tent at doon kami matutulog ni Aliyah mamaya. Ano kayo mag-asawa? Hindi ito sinagot na Mateo sa halip ay bahagyan nitong sinipa-sipa ang hita ng kaibigan. Bumangon ka na kung ayaw mo sipain kita na malakas dyan. Mamaya na.
Yun nga mga kasama natin, ang sarap ng mga buhay dahil tulog pa. Mamasyal muna kayong dalawa. Mag-ikot-ikot kayo. Basta wag lang kayo magkalat at gumawa ng milagro. Dahil baka mamaya may makakita sa inyo dyan. Ang dumi ng isip mo. Kung gagawa man kami ng milagro ay hindi namin gagawin yun dito. Ano akala mo sa amin, aso? Ngumisi si Kevin. Sige na, dude. Ipasyal mo na sa Aliyah para naman masolo mo siya. Maya-maya kasi magigising na ang kaibigan natin kaya wala na kayong baby time ng future missus mo. Ikaw din, baka magsisi ka. Alam mo naman na ako lang hindi tutol sa relasyon nyo, di ba? What are you talking about, moron? Tutol ka man o hindi, wala ka magagawa. Ihagis pa kita eh. Sige na, ipasyal mo na yan sa Aliyah. May bate sa bandaruan kaya pwede kayo doon. May kubo sa ibaba noon kaya pwede kayong umidlip sandali. Habang magkayakap, iidlip din muna ako sandali dahil maaga pa naman. Sabi nito sabay titig sa kanya na halatang nanunukso. Mamulot na rin kayo ng mga tuyong kahoy doon para may magamit tayo mamayang gabi. Bahagyan niya sinipa ang binti ni Mateo para makuha ang atensyon nito dahil naiilang siya sa mga titig ni Kevin. Halika na, Mateo. Saan? Sa batis na sinasabi ni Kevin. Total wala pa naman tayong gagawin dito eh. Halos pabulong niyang sabi. Tara. Sige na, umalis na kayong dalawa. Pagtataboy ulit ni Kevin sa kanilang dalawa. Pwede kayong kumuha ng mga prutas sa paligid kapag gusto nyo. Mag-ingat lang kayo sa pagkuha at baka malaglag kayo. Salamat, Kevin. Pasasalamat niya sabay talikod para libutin ang lugar na pag-aari nito. Iniwanan niya si Mateo dahil parang ayaw naman itong sumama sa kanya.